5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, pila ka Ilonggo kag Negrense OFWs ginakahangawan ang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sitwasyon sa masobra 200 ka Ilonggo OFW sa Middle East hugot nga ginamonitor sa peso samtang kinagamo kag nagapadayon nga tensyon posible makaapekto sa presyo sang gatong suno sa economics professor. Siyam kalalaki-laki pang isa ka Chinese national arestado bangod sa illegal mining sa Banwa sang Hinubaan. Bana nga OFW ginpadako pang asawa kag ang upod nga lalaki sa lodging house sa distrito sang La Paz. Sporting events sang Niraa Meet 2026 ginpatemprano para malikawan nga may malipong liwat nga mga atleta. Mga paraw halin sa Arevalo, Leganes kag Boracay nagkampiyon sa main sailing competition. Kag for baby nga daw na offense ang ginhambalan nga bilog na bilog sa iya fur mom ginkalingawan online. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channels ng GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, nagapadayon nga tensyon sa Middle East ginakahangawaan sang pila ka Ilonggo kag Negrense OFWs. Peso, Iloilo City kag Province hugot nga ginamonitor ang sitwasyon sa masobra 200 ka OFW sa Middle East. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Iloilo Provincial Capital. Kim? Jert, hindi lang safety sa mga Ilonggo kag Negrense OFWs ang ginakabalakan sa nagapadayon nga gamo sa Middle East kundi pati man ang posibilidad sang pagsaka sang presyo sang gatong diri sa Pilipinas. Makit-an sa sining video ang madamol kag maitom nga aso. Ini ang ginapahayag sunog na nagluntad sa Jebel Ali Port sa Dubai last 10 ang aga kahapon. Ang sunog ang bangod sang nagakahulog nga debris gikan sa aerial interception sang missile attacks sa Middle East bangod sa gamo sang Iran kag Israel. Ang video ang kuha sang 37 anyos nga Ilonggo nga si Noe Ray Patricio, residente sang San Judisio, Iloilo. Sunog kay Patricio, tag sa kaoras, may mabatian sila nga mabasko nga lupok. Sa 11 sini katuig sa Dubai, first time nga iya ini na eksperyensyahan. Ang cellphone na mag-automatic alarm tapos may ang kami nga daw siren dugdag-guhobi na siya balahaw. As in tunog-tunog tapos mag-intercept sila sa missile. Ang building nagkakuan siya nagkatayog. Sa datos ng Peso Iloilo, 128 ka mga Ilonggo OFWs ang ila na pakigangutan. Kalabanan sa ila ang yaraman sa mayo nga kaimtangan. Generally, they are safe except for a few nga naghahambal nga malapit sila sa lugar wherein permi may nagakinalupok. 119 naman ka mga Ilonggo OFWs ang ginamonitor sang Peso Iloilo City sa Middle East. Wala pa man sang nagpamutyag nga magapauli sa Pilipinas. As of the moment, canceled pa tanan yung flights. So kung mag-order kita sa repatriation, most likely i-coordinate gid naton ini sa embassy. Samtang, tuman ng kabalakas ang bakulod nun nga si Cristel matapos makita ang madamol nga aso halin sa mga building nga nagkalasunog lapit sa Al Nada nga sa borders ang Dubai kag Sharjah sa United Arab Emirates. Makibot ka lang gid sa mga dugidugay di sigabong second hand stop gid sige gyapon sila kapanilupok di. So ang hambalang gid sa amon if ever gid man matabo palayo lang sa underground parking kami. Nagpasalamat ang isa pa kabakulod nun nga si Christine nga safe sila. Apang hindi malikawan nga makulbaan sa tag sa mabatian ang mga linupok. Kay mami kita di sa pamilya namon nang safe kami din man nang hindi ka mo makulba kay ang Ginoo sa aton. Nagpahaptang nasang help desk ang bakulod kag provincial LGU. Ari nga aton mga numbers, no? So tawag lang kita, no? There is a sining number and our team will try to help you in the best way we can. Isa na ka Pinay caregiver nga taga Pangasinan na napatay bangod sang kinagamo.
Samtang bangod sang nagapadayon nga gamo, ginalantaw sang isa ka political economic professor nga magtaas ang presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa pagnubo sang supply. Expect natin nga in the coming days ang presyo sang gas, no, makita natin na siya nga nagasaka man na siya, and padayon na siya nga magasaka samtang nga nag-intensify, no, ang gamo between the US and the Iran. Jert, nagahingyo ang otoridad sa iban pa nga mga pamilya nga may mga himata pa sa Middle East nga makigangot sa ila agod mahatagan sang nagakaigo nga assistance. Mahimo makigangot sa PESO kag Department of Migrant Workers pagi sa ila hotlines kag help desks. Jert. Madamo gid nga salamat sa update, Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamo gid nga salamat sa Negros Occidental naman siyam ka mga persona lakip ang isa ka Chinese national aresado bangod sa illegal mining sa Inubaan. Garing balita nga atong gintutukan. Masobra ng isa ka bulan nga nagapatigayon sa illegal mining ang Chinese national kag 8 ka iban pa sa barangay Bakuyangan, Hilubaan, Negros Occidental. Ang ila-illegal nga aktibidad ginpalabot sa pinaka mga residente sa LGU Razon nga ginkasa sa CIDG kag Mines and Geosciences Bureau ang operasyon. Foreign national, hindi ko siya kilala. 2 weeks ago, may mga reklamo ng mga tao diri, no. Nangayon kita sa formal verified complaint. Lang yung pasa natin sa PEMO, dapat ara na involved ang MGP para ma-check nila kung may ara din man balang nalapas, no, sa mining law. Magapakatubang mga suspects ang reklamo nga paglapas sa Republic Act No. 7942 ukon Philippine Mining Act of 1995. Ginpanulungan sa news team ang CIDG Negros Occidental apang wala sila naghatag sang pahayag angot sa operasyon. Apang nag-imbestigar naman ang kapulisan. We are acting immediately on reports. That's why dapat ang mga pumuluyo naton hindi sila mag-partake sa amo ning mga illegal activities. Mag-report gidya in cases nga may mga amo kita ning incident could pose serious danger sa palibot but also could be hazardous sa health sa mga pumuluyo dito sa lugar. Ginibisigaran pa ang sa isang operasyon sa Chinese national. Ang nakompirmar lang sa kapulisan nga ang duha sa mga aresado nagaserbing nga driver samtang pangayaw ang iban. Naglabot sa 17.5 million pesos ang balor sang mga nakompeskar sa mga suspect. Kasubong sang duha ka backhoe, 3 ka 10-wheeler dump truck, isa ka vibrating screen machine, 2 ka kahon nga may sulod nga botelya sang mercury kag isa ka automatic generator set control panel. That's very alarming, no, that a Chinese national is here, no, in Negros Occidental undertaking such operations without the required permits, no. Opo Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, 37 anyos nga babae kag ginapahayag kirido sining updanay sa isa ka lodging house sa La Paz, ginpadakop Sambana. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining video ang pag-aresto sang kapulisan sa babae kag isa ka lalaki sa isa ka lodging house sa distrito sa La Paz, Biyernes ng gabi. Ginkilala ang babae kay Elias Lin, 37 anyos, isa ka online teacher. Samtang si Elias Junjun ang lalaki, 30 anyos, isa ka seafarer. Ang duwa, ang ginpadakop sang 40 anyos nga si Elias Boknoy, isa ka engineer OFW sa Dubai, kag bana ni Elias Lin. Nakabaton sang tawagang pulis paagi sa 911, halin ka Elias Boknoy, kag didto ginkasa ang pag-aresto. Ang malain pa, ang salakyan niya ginsugat ni Elias Lin sa iya ginapahayag grido antes nag-check-in sa lodge, ginapanagiyahan sang iyabana. Una nga nagpahayag ang seaman nga single ini apang sa ulihi, natukiban nga pamilyado man gali. Single man ang pakilala sa maestra sa kerido nga seaman. Enero lang subong nga tuig sila nagkilalahay. Isa ka bulan sila nagkilalahay, tapos amo na nanghagad na si girl kuno. Sige nanghagad gido kay ginako man ni girl. Ano bala ang ginaobra sang isa ka babae kag isa ka lalaki sa pagsulod didto sa isa ka lodging house. 2024 sang una nadakpan ni Boknoy Silin nga may ginatabong nga lalaki. Gani nagpasa kaagid din isang reklamo nga adultery sa diin, nakapiyansa na ang mga ginareklamo. Una kuno to dugin patawad niya na, dugin tagaan niya chance. So tulad nga nadakpan niya naman niya, do tamada na siya nga tagaan sang chance kay gusto niya na nga padudlaw. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga puso, pila naman ka mga estudyante nagkalalipong sa opening sang Nira Meet 2026. Schedule sang pila ka sporting events kin-adjust para makalikaw sa tuman nga kainit sang tiyempo. Yaring balita. Sa tunga-tunga sa opening ceremony sa Negros Island Regional Athletic Association meet kahapon sa Panan Sports Complex sa Bacolod City, girespondihan ang pila ka estudyante nga ginalakipan sa mga atleta kag dancers matapos ang kalalipong kag naglain ng pamatsyag. Sa inisyal nga datos, nagwa nga masobra 20 ang nagkalalipong apang nagapadayon pa ang consolidation sa numero. Bangod sa insidente, nagpatuman sa pila ka adjustments sa technical working group sa schedule sa pila ka sporting events. Temprano pa kami nag-start, alas 6. Nag-end kami by 9 a.m. because hindi kita pwede magpadayon because ang risko sa aton kabataan nga ma-heat stroke sila or parang kagapon naman to kosto siya kay sa hapon pa mga estudyante naton over fatigue na sila bala. Para sa pila ka mga atleta, mas maayo nga ituon sa oras nga wala sang tuman nga kainit ang pila ka athletics agud makalikaw sa heat exhaustion. Pabor diri ang long jump gold medalist nga si Gemar. Makisabod lay kay mainit kay imong lawas dasig magkapoy. Para kay Brianna, importante nga handang lawas ang atleta sa pambag-bag-o nga tiyempo. Since we've been training in very hot places or very cold places, so we've been adjusting to different types of temperatures. Hugot man gina-monitor ang sitwasyon sa mga atleta sa volleyball court. Sa Dumaguete, hindi tanto kainit pa. Pwede wala ka ka-practice na climatization, maka-adjust. Nagpagawa na sa health advisory ng DepEd NIR angol sa matikang ang dumalikawan ang heat stroke kag iban pa nga heat-related illnesses. Nakalerto man ang PDRMO sa tion sa emerhensya. Magbalon gid permis ang tubig no kag hindi gid magsulay sa init man and kung kinahanglan gid man magsulay no mas mayo gid nga mayara kita payong. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 53rd Iloilo Parao Regatta Festival gindagsa sa mga bisita. Mga paraw halin sa Leganes, Arevalo kag Boracay nagpangibabaw sa paraw sailing race. Si Kim Salinas nakatutok. Hindi lang mga Ilonggo, kundi pati mga turista ang nag-enjoy sa nagkalain-lain niya activity sa oldest traditional sailing event in Asia, ang Parao Regatta. Sa pag-umpisa sang Parao Sailing main race nga highlights ng festival, ma-feel ang excitement samtang nagapaindis-indis sa karera ang mga nagamanihar sang Parawa. Ang kada isa, target nga makauna balik sa Villa Arevalo matapos maglibot sa kadagatan sakop sang Iloilo Guimaras. Kasi isa sa atong pangarap man nga mag-champion. Lugar na ni prepara namon para tingwa kami ma-champion. Ang mga paraw halin sa Arevalo, Leganes kag Boracay Island ang nagkampiyon sa nagkalain-lain nga kategorya sa sailing competition. Makita nga nag-enjoy ang mga bisita samtang nagalantaw sa nagkalain-lain nga disenyo sa mga paraw. Aga pa kami nagbugtaw just to witness this Parao Regatta, alive and kicking. In Japan, we don't have such an event. So amazing. I couldn't express my emotion. Pagkatapos ng main race, diretso na sila sa mga nagahilera nga lechon nga libre nga matilawan. Ang lechon nila dire, puro mga crispy ang panet. Kag mananam kita nga karne. Sang Sabado, napuno man sang duwag ang performances sang 5 ka mga grupo nga nagpasakop sa Sinambas Regatta Competition sa Iloilo Freedom Grandstand. Sa ulihi, nagpangibabaw ang Grupo Ilonggo de Saltores sa Halandoni Memorial National High School sa Sinamba de Regatta. Nagalao mga organizers nga mas mapanami pa ang festival sa masunod nga mga tinuig. Wala makita untat, innovate kanami isang feedback sa aton niya mga kasimanoa mga Ilonggong. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Tatlo ka separadong nga aksidente sa dalanon nagluntad sa Iloilo Province kag Iloilo City. Isa ka rider patay sa aksidente sa Banwa, Sangsara. Si Julius Bilacaol nakatutok.
Lunsay guba ang pangunang nga bahin sang isa ka minivan kag isa ka pickup matapos magbungguanay sa barangay Pili Ahoy, Iloilo kahapon sang aga. Nagikan sa Iloilo City ang minivan kag padulong sa Concepcion nga ginamaneho ni Ayan Gabo. Nagikan sa town proper sang Ahoy ang pickup nga ginadala ni Dwight Solanoy. Pauli ini sa barangay Malayuan sa mga Banwa. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagtuyo mag-overtake ang driver sang pickup apang nation nga nasugata sini ang minivan. Nalapot man sang pickup ang auto nga gintuyo sini nga i-overtake. Bali na una ang auto, sir. Ang pickup nag-overtake niya, sir. Nagangkon sa mga menor nga samad sa lawas ang driver sang minivan. Lunsay nagisugot ang mga involbado nga reglohon ang insidente suno sa kapulisan. Binawian sang kabuhi ang rider nga ginkilala lang kay Peter matapos mabungguan sang auto. Ang motorsiklo nga ginadala sini sa barangay Anuring Sara, Iloilo, Biyernes ang gabi. Base sa investigasyon sa Sara Police, pauli si Peter sa barangay San Luis sa mga Banwa sa nasugata ang auto nga ginadala ni alias Rev sang Iloilo City. Naglaksam kuno sa lane sa motor ang auto nga gintunaan sang aksidente. Nagangkon sa samad sa ulo ang rider nga amo ang ginalantaw nga rason sang iya kamatayon. Nagsugtanay na ang magtimbang nga bahin nga areglohon ng aksidente. Nagtakilid kang nagbalabag sa C1 Road sa Takasharo ang ini nga delivery van matapos maaksidente kay na sang aga. Padulong kuntani sa paviya ang van nga ginamaneho ni Samson. Sanggol pilang kuno nagbisyo o kun wala na nagfunction ang iya manibela. Nag-agaw ini sa pihak nga lane kung sa diin may nasugata nga auto. Gintinguhaan pa ni Samson nga mapabalik si Alain ang van tubtob ini ang dalayon nga nagtakilid. Upod ni Samson ang duha niya ka mga pahinante. Sa maayo nga palad, wala man sa nag-angkon sa malubang nga kasamaran sa ilang tatlo. Nagatiyo ko na bila bro, ay kasundang na ako sa truck. Kinbalik ko tapos, pagbalik ko riwat, amo naghawid naman siya. Kinlikawan kong auto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Sa Negros Occidental, makapugso isa 47 anyos sa lalaki na sapuan nga wala na sa kabuhi. Sa kanal, sa bayan sang Sitio Tuburan, Barangay Uringao, Kabangkalan City, Biyernes sang aga. Ginkilalang biktima kay Ronald Muling Damaso, residente sang Purok Makia sa amuman nga barangay. Nasapuan ang iyalawas nga nagakulob sa kanal malapit sa Barangay Hall. Suno pa sa kapulisan, makita o kung nakita pa ang biktima nga nagainom Huwebes ng gabi. Posible nahulog ini sa kanal samtang yara sa impluwensya sa makahulubong nga ilimnon. Mga kapuso, anom ka mga balay kag duwa ka establisimento na halitan sang sunog nga nagluntad sa Banwa sang Alimudya ni Iloilo. Masobra 1 million pesos nga balor sang danyos ginbilin sini. Si John Sala nakatutok. Nagbuliligay ang mga residente kag bumbero nga mapalo nga kalayo sa nagluntad nga sunog sa Barangay Poblasyon Alimudyan, Iloilo, Sabado sang gabi. 5 ka mga balay ang naupos ang kalayo samtang isa ka balay kag 2 ka establishmento ang partially damaged. Lakip sa mga ini ang isa ka bugasan. Padayon pa ginatumod sa Bureau of Fire Protection kung ano gidman ang gintunaan sang kalayo. Sa total nga amount of damage estimated is 1,783,500. The investigation pa, i-confirm pa naman na ito. ECG pa ongoing investigation. Naglawig sa masobra isa ka oras ang sunog. Madasi gini nga naglapta bangod human sa mixed materials ang mga balay kag establishmento. Wala man sa napilasan sa mga 22 ka individual nga naghalin sa 8 ka mga pamilya nga nagapuyo sa mga balay nga nasunog. Dululungan nga nagpauwang ang fire trucks ang BFP kag Fire Volunteer Group samtang nagalibot sa Iloilo City. Ini ang kabahin sang pagsugod sang Fire Prevention Month kahapon. Sa sini nga bulan ginabantayan ang mas madamo nga insidente sa sunog bangod sa mainit nga tiyempo. Gani ang 74 ka mga barangay nga high risk sa sunog ang hugot nga ginatutukan sang BFP. Ginapahanumdom sang BFP sa mga residente ang clear. Lakip diri ang pagsikyar kag paggabot sang mga wala ginagamit nga appliances. Kung ang stoves naton lutuan, oven man na, uling o kahoy, make sure naton nga na shut off naton or napalong gid naton ang mga baga antes kita maghalin sa balay o magtulog. Pila sa mga rason sang delay nga pagresponde sa tion sang sunog, amo ang nagasablag ang mga linya sang kuryente kag naga-on-road parking nga salakyan nga nagapagutok sa dalan. Ini ang padayon nga ginasolusyonan sang Barangay Legazpi de la Rama. Nakasulat na lang kami sa city nga amo na ang problema nga dapat itilokon na nga sa isa kilid. Pero okay naman, ginaulat na lang namon ang ilang pagkanto dire. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.
Mga puso, wala pa gihapon nagabalik ang amihan gani nagapabilin ang mainit kag mapangat tiyempo sa dakong abahin sang pungsod. Bangod inagihapon sa easterlies ukon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Apang bisan mapaang posible inigihapon magresulta sa mga pag-ulan ilabi na sa hapon di gani sa gabi. Sa datos sa Metro Weather, may chance sang ulan sa pinakabahin sang Panay Island. Subong man sa Antique pati sa pinakalugar sa Negros Occidental. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, poste nga daw mautod ginakabalakan sa pila ka mga residente sa Barangay Pandak Pavia, Iloilo. Ileco uno nagpangako nga ini ang aktuhan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ginakahangawaan sa mga pumuluyo sa Barangay Pandak Pavia, Iloilo nga mag-aabot ang tiyempo nga mabali ang konkreto nga poste nga ginaangtan sang linya sang kuryente. Suno sa isa ka residente, mga isa nakatuig humalin sa nakita ng litik sa poste. Ang banting na lang sina nagahawid agod hindi ini mautod. Hindi na masaligan siguro. Kasi kung labdan siyang baskaw ngangin, matumbana. Pebrero 9, sang ilay inigin palabot sa Igdalupangod sang Ileco 1. Apang sa sabat sang kooperatiba, ginapahayag nga hindi sa ila ang postek, ginrefer man sang kooperatiba sa ila technical team ang problema. Ginano naman na sa Ileco sa Ileco, no, sa management. Pero daw ay action. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin ang Municipal Engineering Office ang Pavia. Apang wala ang municipal engineer. Apang base sa amo na istorya, kung linya sang kuryente ang involvado, kinahanglan gid ang personnel sang Ileco 1. Amon gin pakigangutan ng Technical Services Department sang Ileco 1, kagileon inigin palantaw. Sa Sabado, mapatindo kuno sa bagong nga poste ang kooperatiba sa lugar para masaylo ang ila linya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Atensyon sa mga motorista, magpangaman bangon ginalantaw nga liwat nga magataas ang presyo sang gatong subong nga simana. Piso kag 90 sentimos ang saka sa kada litro sang gasolina, piso kag 20 sentimos ang saka sa kada litro sang diesel, samtang piso kag 50 sentimos ang igasaka sa presyo sang kerosene. Buwas sa aga Marso 3, ipatuman sa mga oil company ang oil price hike. Yari na mga kapuso mga dapat bantayan sa Encantadia Chronicles Sangre sa pagbuligay sa mga anak ni Minea, matigayo na bala nga maluto si Gargan. Ano ay hanang mga matunan sa mga sangre halin sa ila. Bantayan inatanan 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, hindi pa dapat magpakampati si Joey bangod may panibago silang kaway. Sino bala sila? Bantayan ina mga kapuso sa Never Say Die, 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapusugin kalingawan sa netizens ang cute nga reaksyon sa isa ka fur baby sa Santa Ana, Manila nga kasubong nga na-offend. Inibangod samtang nagakanta ang iya fur mom nga si Kulin, hinali nga naglain ng lyrics kag ginkanta sini ang mga tinaga nga nagbilog-bilog na gid o kung nag-chubby ang mixed breed Japanese Spitz nga si Caddy. Diri na kang naglain ng reaksyon ni Caddy. Siling galing sa netizens ka-cute kay Caddy kung ma-offend. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.